Bungabong. Himig ng kapayapaan, diwang matatag. Ang bawat araw ay panalangin ng pag-asa na sinasabayan ng pantig ng kampana na nasabay sa tibok ng puso ng mga tao. Sa bayan ng Bungabong, ang pananampalataya ay hindi lamang ipinagdiriwang. Ito ay isinasabuhay sa mapayapang panalangin at sa kababaang loob ng paglilingkod. Bago pa man maitayo ang pader ng simbahan, nauna nang itinayo pagkakaisa sa komunidad. Bawat pananampalataya ay may pinagmulan. Minsan sa ilalim ng pagguho matatagpuan ang tunay na simula. Waring niyayakap ng naglalakihang punong balete na nanatiling saksi ang Kuta Shrine bilang isang natitirang labi ng 400 taong gulang na lumang simbahan ng Yung Kuta. Kuta Shrine ay naririnig ko lang yun. Yun ay naging simbahan noong 16th century. Yun ang unang simbahan dito sa Bungabong na ginawa ng mga baring aswita noong unang panahon. At bakas pa rin ang mga koral at limestone na ginamit sa pagbuo nito. Ang Bungabong ay naitala noong taong 1634 batay sa Jesuit Mission Report. Noong 1754, winasak ng mga Moro Raiders ang parokya at nabalam ang pagtatalaga ng pari dahil sa panganib. Sa kasalukuyan, ang dambana ay patuloy na pinagniningas ng alaala ng pananampalataya sa paraan ng pagtitirik ng kandila. Pag minsan din nga, pag yung mabigat yung problema ko, minsan may pagkakataon din na nakakapunta ako doon at nakapagdasal at nakakaramdam din naman ako ng pagtugon sa akin ng Diyos. Ang bawat tunog ng kampana ay paalala na minsan may simbahan sa kuta na nagsindi ng pananampalataya at ngayon ay patuloy itong tumutugtog sa puso ng bagong henerasyon. Makaraan ng 184 na taon, muling naitatag ang bagong pundasyon ng simbahan na pinangunahan ng unang residenteng pari at tagapagtatag ng parokya ng Bungabong na si Father Juan Scholl SVD. Sa paghalili ni Father Antonio von Rikowski SVD, pinumunuan niya ang pagkuha ng lupa at pagpopondo sa pagtatayo ng isang simbahan at kapilya sa gitna ng kakulangan ng pinansyal noong 1940. Binigyang daan naman ni Father Erwin Thiel SVD ang pagtataguyod ng St. Joseph Academy at pagpapatayo ng isang malaking simbahan. Pero ito ay kahoy pa ang kumbento nila noon. Tsaka ito ding simbahan ay maliit pa. So parang pinaunlad pa Father Thiel. Parang nakadalawang balik si Father Antonio dito. Yung last ay si Father Lorengel na ang sumunod sa kanya. Yun. Pero ang ano nga nila dito, sila na rin ang nagpalakas ng mga ng St. Joseph Academy at saka may elementary na rin noon. Sa patuloy na paglawak ng impluwensya ng simbahang Katoliko, sinimulan ni Father Herbert Lorengel SVD ang serye ng permanenteng konstruksyon ng paaralan, ng kumbento at ng simbahan bilang isang mensahe ng katatagan at ng kapanatilihan. Diba, sabi nga ni Christ, sa batong ito, tatayo ko ang aking simbahan. So, nandito na yon. Sa paglago ng komunidad, isang hamon ang sumalubong kay Father Anthony Ibarra Fabel. Dati-dati kasi ay paglinggo, kung minsan ay puno ang simbahan, yung iba nasa labas. Tapos bumili na lang ang simbahan ng mga upuan na nilalagay doon sa labas. Kaya pag umulan, hindi magkaintindihan kung saan tatago. Ang
Ang paglaki ng populasyon ay humihingi na ng tugon sa larangan ng arkitektura. Ang tanging tanong, paano palalakihin ang isang sagradong espasyo nang hindi kailanman nawawala ang esensyal nitong pagkatao? Hanggang sa desisyon na ng aming kura parungkulo ni Father Bar, siya yung nag-extension niyang simbahan niya. Adi ang mga tao, hindi na safety na yung upuan nila. Itong extension na ito, bukas yan. Tapos, pinagawan lang ni Father Barya ng bubong para hindi mainit yung mga taong maninimba. Tapos nag-isip siya na ipagagawan talaga ng extension. Kaya napagawa niya yung extension na yan sa time ni Father Bar. Ang simbahan ay ibinuka ang bisig nito upang maging mga silungan para sa mga umaapaw na kongregasyon. Sa ganitong paraan, mananatiling buo at sagrado ang sentro ng pagsamba. Ngayon, pag nandun sila sa loob, ang attention nasa nagmimisa. At saka siyempre, sino ba naman ang gusto na pag tumisimba ka, lagi ka nasa labas, di ba? Kaya yun ang nangyayari. Dahil dumadami talagang populasyon, kailangan may extension na mangyayari. Habang nakikita ng tao kung ano kung saan napupunta yung kanilang itinutulong sa simbahan, mas lalo silang nagbibigay, mas lalo silang nagsisimba. Ang pinakahuling kabanata ay isang modifikasyon ni Father Ibarra ng pagbabago mula sa kahoy tungo sa clear glass. Para daw, may mga tao kasi kahit gabi ay dumadaan sa simbahan para magdasal. So mas maganda, sabi niya, nakikita yung harap ng altar, yung loob ng altar. Kaya ginawa niyang bubog yan. Ang simbahan ay patuloy na umaangkop. Sound system para sa matatanda, pinahusay na ilaw para sa serbisyo sa gabi, accessible entrances para sa mga may edad ng parokyan. Nakakahikayat. Oo. Kasi nakikita nila yung improvement noong simbahan. Ito ay nagpapakita ng mas malalim na pag-unawa kung paano naglilingkod ang arkitektura sa pangangailangan ng komunidad. Dito, nasaksihan ko yung pakikipag-ugnayan ng mga pari sa pamayanan. Mahigit na 20 pamayanan, lahat yun ay pinagsisirbihan ng mga lay minister tuwing linggo. Ang bayan ng Bungabong ay naging tagapanguna sa bukasyon ng pagpapahal. Parang si Father Antonio Ricowski, nagsabi siya na magkakaroon ng maraming pari ang Bungabong. So yun nga, nagkaroon nga ng maraming pari. Higit pa rito, ito ay kinikilala bilang isang Jubilee Church para sa banal na taon na nagpapatibay sa katayuan nito bilang isang mahalagang dambana ng pananampalataya ng bayan. Naging naiiba talaga dito ay naging matibay at naging matatag yung pundasyon ng kanilang pananampalataya. Yun ang pinanghawakan ng mga tao. Simbahan ang naging kinapitan ko para ako ay maging matatag at hanggang ngayon ay nandito pa rin sa simbahan. Kasunod ng mga hamon, ang simbahan ni San Jose ay nananatiling isang buhay na patunay. Hindi lamang isang monumento, kundi isang buhay na dokumento ng pananampalataya na ipinamalas sa pagkilos. Ito ay itinuturing na isang pamanang arkitektura sapagkat ang estruktura nito ay patuloy na umaangkop at lumalaki kasama ng mga tao na nagpapakita na ang pinakamatagumpay na sagradong gusali ay yaong nagpapahintulot sa pananaw ng komunidad na humubog sa ebolusyon nito. Mula sa batong pinag-ugatan, ang pundasyong hindi mayayanig. Isang santuaryong itinayo sa pag-ibig. Isang tahanan na nananatiling buo. Alinsunod sa pangakong papatibay sa kanilang puso.